We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Nalusno ang parte sa gipadayong pag-construct nga warehouse sa may V. Albanio Street, magikay Mandaue City. Nahitabo kini atol sa pagbundak sa uwan kaganihang buntag. Tungod sa hitabo, gipasiradaan ang tupad nga gamayng kalsada nga kaagian sa mga residente. Ang detalye ni Nico Sereno. Daling miresponde ang mga disaster o fire personnel sa gitukod nga warehouse sa barangay Magikay, Mandaue City. Pasado alas 10 kaganiha, atol sa pagbunok sa kusog nga uwan, nalusno ang isig kaatbang nga parte nga nagsilbing bongbong sa istruktura. Bisan distansya ang ilang nahimutangan sa barangay hall, nadungog pa kuno sa mga tanod ang pagkalusno. Lagubo. Nadungog mo? Oo. Mabitandagan mi dire pag lagubo. Unsa ka kusog na lagubo? Murag lino ko eh. Maayo na lang kay walay naunsa sa insidente kaganiha. Ang mga trabahante sa kumpanya giingong mipasilong ni adto higayuna tungod sa kusog nga uwan. Ang pagkahunlak usab sa pader pasulod paingon sa direksyon sa compound, maayo na lang kuno nga dili padulong sa gawas nga daghang mga balay ang nagbarog. Good thing wala na tay na-injured or wala ray mga biktima. Nag-cause pa na siya og imminent danger kay ang structure is nang crack na and nagkuan pasad mi sa mga nakikoordinate na mi sa tag-iya. Misusi na kaganiha ang taga City Hall sa maong panghitabo. Gawa sa disaster personnel, nag-inspeksyon sab sa dapit ang Office of the Building Official. Nasuta nga may building permit apan susihon pa ang pamaagi sa pagtukod niini. For further investigation kay amo sa tan-aw ng plano ug as per plan ba nang ila pag construct diha. Okay. Nya sa pagkakaron wa sila gidesignate nga engineer diha. Nangutana ko silang kuat sa kontra ko no. Tungod sa hitabo, girekomendar nga sirad-an una ang gamayng kalsada tupad sa compound nga nahitabuan aron makalikay sa disgrasya kun mo grabe pa ang pagkahunlak. Mao nga gipabantayan na lang sa mga tanod ang gikordon nga lugar. Apan na problema ang mga nagpuyo sa unahan. Problema karon ni mga residente sa gitawag nila nga Sitio Sugar Valley dito sa unahan ang ilang kaagian kay bugtong maora gyud ni ang karsada paingon og pagawas sa ilang mga Pinoy-anan. Gihulagway pa sa mga otoridad nga dili luwas nga kaagian sa pagkakaron. Gipaagian ra hinuon og mga tawo ang kalsada apan gidiliuna ang mga sakyanan nga makalahos. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. 1.2 billion pesos gikan sa 8 bilyones pesos nga gahin sa nasudong kagamhanan alang sa Drainage Master Plan sa Cebu ang nagamit kiniubos sa flood control program sa Dakbayan Sugbo diin gitutukan ang pagpalapad ug pagpalahom apil na sa pagbutang ug riprap sa mga kilid sa kasapaan. Sumani Konsehal Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure nga apil sa proyekto ang upat ka mga sapa sa siyudad sa Sugbo ug usa sa Dakbayan sa Mandaue. Gilangkuban kini sa Lahog River, Guadalupe River, Bulacau River ug Butuanon River sa Mandaue City. Gitugan sa konsehal nga
tunok sa proyekto ang mga illegal settlers nga nahisakop o nisakop na sa 3-meter easement sa kasapaan. Apang gipangitaan na nila kini og pamaagi. Ang challenge lang yun mo during the implementation, ang kanig yung ang pag-address kaning mga ISF ba, mga informal settlers nga nasud sa within the 3-meter easement, no? So mo na nga kuan, like I said earlier, duha ka buok nga mong gina-offer nila aron makabakit sila sa area, no? We offer them financial assistance for those partially damaged structure, then relocation site for the totally damaged structure. Lalawigan sa Sugbo gikonsiderar nga himuong sumbanan sa pagpalambo pa sa turismo sa tibok nasod. Si higayon nga mulingkod na si Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco isip Tourism Secretary. Ani ang report. Isip usa ka Subuanon, makalaom kamo nga dalhon nako isip Secretary sa Turismo ang kasing-kasing ug kadasig sa usa ka Subuanon nga moatubang sa bisag unsang hagit ug kalisod ug moingon, kumbati, mubarog ako, mupadayon ako kay ako usa ka Subuanon. Kini ang gipadayag ni Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco atol sa reception night nga gipasugdahan sa Department of Tourism sa Region 7 dito sa Capitol Social Hall. Si Frasco nga molingkod nga bag-ong Tourism Secretary sugod sa udto sa Hunyo 30 mogamit sa malampusong turismo sa Subo isip sumbanan aron mamahimong malambuon ang turismo sa nasod. Lakip sa gihulagway niyang tourism governance mao ang suroy-suroy sa Sugbo nga nagpakita sa katahom sa Sugbo sa mga foreign o local tourist. Gipasugdahan kini sa iyang inahan nga gobernador. Cebu has shown the benchmark for the effectivity of tourism governance, including Suroy-Suroy Sugbo. So this is certainly something that's worth emulating and replicating throughout the country. We will study it closely in the hopes of bringing attention to lesser-known tourist destinations in the Philippines. Atong giawhag ang katawhan lakip na mga Subuanon nga makit-an nila og unsa diay katahom ang atong kaugalingong pinalanggang Sugbo. Mapasigarbuhon si Governor Juan Garcia sa karampusan siyang anak ug 101% ang suporta sa mga Sugbuanon kaniya. Masaligon usab siya nga makahimo si Frasco sa tahas isip Tourism Secretary. Midason usab nini ang mga local chief executives nga mitambong sa kalihukan kagabi. Go boldly, go boldly with the entire support of the entire Cebu tourism industry as we celebrate Cebu tourism tonight. A deafening signal to the entire country that as you start with your new position, with the entire country to look after, you have the full 101 support of Cebu, the entire island of Cebu, and all of our tourism stakeholders. Count me in as your mom and governor of Cebu. When President-elect Bongbong Marcos announced our new DOT secretary, one of our own, immediately my staff and I began receiving messages and calls from well-meaning co-workers, stakeholders, and friends from all over the country and from our DOT foreign offices worldwide, all expressing gratitude to the President and relaying their sincerest intentions to meet our incoming Secretary. Makigalayon si Frasco sa mga lokal nga gamhanan aron makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Luzon, Visayas ug Mindanao. I am now offering the hand of collaboration to all tourism stakeholders, all local officials across the country, for us to work together to not only reclaim the Philippines' standing in the global stage, but to exceed it. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Gireklamong wedding planner nga taga Looc, Lapu-Lapu City
Mitahan ug mipasalig nga hinay-hinayan niya pagbayad ang tanan niya mga kliyente ug mga suppliers nga iyang gidaganan. Ani ang detalye. Ma'am, na ilaron mo, i-scam mo, duwaan inyong kasal, gupo ng inyong dream wedding. Sorry, ang ako lang is, nagsalig ko na, nagpa-as if jud ko sa kong kaugalingon na makaya na ko tanan. Emosyonal nga nakigatubang si Greg Usain, ang wedding planner sa Mugna Inato Weddings and Events Services sa 5 ka magtiayon nga iyang kliyente ug sa iyang mga suppliers nga wa niya mabayri. Matag magtiayon, mibayad kang Usain sa di mo menos 75,000 pesos alang sa all-in package. Apan sagad kanila, miingon nga mga invitation cards lang ang na-deliver ni Usain kanila sama sa magtiayong Jean Ketty Libud-Libud ug JP Adamos nga nakasal niya atong Hunyo 19 human sila tabangi sa usa ka pastor ug kaubanan sa simbahan. Willing ko mo settle sa tanan, dili lang nako siya kanang on the spot na hatag. So, let me cut you there. Roughly, among giila lang nila. 5, way labot sa supplier, way labot sa bride. Unsa man ang frequency sa imong pagbayad gin sa imong unahon. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Usain, sa wala pa kini makigatubang sa iyang mga kliyente, iyang gitataw nga siya mismo ang mihimo sa group chat nga nagpahibaw sa iyang mga kliyente nga nakaschedule nga kaslo niadtong Hunyo 18 ug sa mosunod nga mga buwan nga di kini mahinayon. Sukwahi kini sa nahasuwat sa GC nga nagpahibaw nga ang igsuon ni Greg ang mihimo sa GC. Nadaog lang jud ko sa pag-mismanage sa kwarta. Wala na tarong jud pag-rolling. Makasabot jud tanan jud kuan planner ani na pag-rolling sa ako alang. Dawat lang ko kay dawat and then wala ko nagunahon na sa onsay dangpan ni kahuman. Ang ako wala na ko digamit as a personal use or sa kato kung na basahan na gisoyop na ko or something wala ko ana or sa katong panglaki dili sa ko manglaki. Sa initial estimate uban sa mga abogado sa City Attorney's Office, moabot sa 270,000 pesos ang bayranan ni Greg Usain. Sa 5 pa lang ka mga magtiayon, wa pay labot niini ang mga suppliers. Sa sumbong nga nadawat sa buhatan sa mayor, moabot sa 16 ka mga couple ang gikatahong mireklamo. Instruction ni Mayor Ahong was to assist them, no, to come up with a compromise nilang duha if possible, no. So mo nang yet nang gipadadi ni together with our lawyers from our office to help settle, no. So mo to gitaganan to silang option whether to file a case or they want to enter into a compromise agreement. Sa pagkakutlo ning balita, gitun-an pa sa mga reklamante ang planong pagsangat ug hiniusang reklamo batok sa wedding planner. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Nerondina, Balitang Bisdak. Usa ka vehicular accident ang nahitabo sa may barangay Estaca, lungsod sa Compostela, Cebu. Naglambigit kini sa usa ka bus pasahiroan ug pribadong sakyanan. Gingong padung sa southbound ang bus, dihang kalit lang mitabok ang private car, hinungdan nga nabanggaan kini. Naangol ang sakay sa pribadong sakyanan ug gida sa tambalanan sa dakbayan sa Danao. Talisay City Budget Officer mimando sa mga kaubanan sa Talisay City Hall nga magdaginot sa paggamit sa petrolyo tungod sa kanunay nga pagsaka sa presyo niini. Adunay live report sa Femari Domabok. Fem. Yes, Lan, matod ni Edgar Mabuna, ang Talisay City Budget Officer nga dili dugangan ang pondo sa fuel. Nadyo kay area nga maiban mo na. Gitugan ni Mabunay nga 8 milyones pesos ng ilang fuel allocation matag tuig alang sa mga sakyanan sa City Hall. Lakip na niini ang mga ahensya sa gobyerno nga ilang gihatagan ng fuel subsidy. Anay 1.5 milyones pesos nga panggasolina sa Talisay City Police ug 400,000 pesos alang sa Talisay City Fire Station alang na sa usa ka tuig. Hinoon mato ni Mabunay nga kay privatize naman ang pagkolekta sa basura, dili na sila magproblema sa krudo sa mga garbage truck. Apan alang sa ubang buhatan, giawag niya mga department head nga maoy mo adjust sa ilang mga lakaw. Kung siguroon nga scheduled kini. Ning kuan man gyud ko nga maoni kay tungod sa increase. Then we have to kuan sa inyo hang daily nga requirements. Total butang ta
basta dili lang mawagtang yun ang pagkuan poli-poli o gamit sa sakyanan or magdungan nagpanglakaw. Ang allocation ang allocation for the gasoline, naman yun may tagpila ray allocation weekly. If possible, i-lower kay ni high man ang cost. Og moingon ka nga 20 liters per week paninguha nga mag-15. Wa ipatumang coast cutting si Mayor Samsam Gulyas ug siguruhon gihapon nga maserbisyoan ang mga talisaynon. Ang ako ramang yun, dili gyud ta mo coast cutting kung ato sang putlo ng panerbisyo sa katawhan. We will manage. May gihimong pagdaginot ng usabang Talisay City Police sama sa pag-schedule na sa mga pagpatrolya apan may mga magpundo sa mga strategic area. Mato ni Mabunay, 600,000 pesos pa nga balor sa fuel ang nagamit sa Talisay City Police. Timailhan nga nagdaginot sila. Lakip sa gidaginot karon mao ang paggamit sa mga office supplies. Mao nang akong gipanglista ron og asa dapita nga og makatapak lang bisag makakuha lang kong mga 70% nga savings for sa katong implementation namo sa 2021 og 2022 unya ni drop diri ibangga nimo ang drop nga 153 kay kaning budgeting is an art man po. Ang pagdaginot pagpangandam na usab alang sa sunod tuig nga budget planning. Niadtong Hunyo 14 base sa monitoring sa DOE, moabot na sa 28 pesos og 70 centavos ang pagsaka sa presyo sa gasolina, 41 pesos og 15 centavos sa diesel, og 37 pesos og 95 centavos sa kerosene. Sukad niadtong Enero. Laan lakip sa ilang pagdaginot mato ni Mabunay maong paglimit sa mga trainings o workshop sa mga empleyado sa City Hall. Inay nga ipaygayon kini sa gawas sa sud sa City Hall na lang kinihimuon aron makamino sa gastos sa abangan og snacks na lay magasto inay nga paniudto. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Dulaan sa 50 ka mga kabos nga mga bata sa Sitio Candayong, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Karkar ang napalipay sa mga sakop sa Karkar City Police. Tuyo silang gibisita sa mga sakop sa Karkar City Police Station sa ilang dapit ug gidad-an og mga pagkaon. Gihatagan usab sila og mga duwaan ug mga sapot. Lakip na ang mga gamit sa ilang pag-eskwela. Gipahinumduman usab sila nga maglikay sa paghimo og dautan sama sa iligal nga kalihukan. Giawag usab ang mga bata nga inay mahadlok sa presensya sa kapulisan, mas maayong muduol sila kanila kung makabantay man sa kadudaha mga tao sa ilang palibot. Kabahin na kini sa ilang programa nga Project Hug kon hatag ubanan ug gugma. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa silingang lalawigan sa Bohol, nabantayan ang pagkaporma sa alimpo sa kadagatan sa dakbayan sa Tagbilaran. Tinaw kayo ang pagkakuha ni Meg sa usa ka mulupyo sa Tagbilaran City. Makitaan sa video ang pagkaporma sa alimpo sa kadagatan ug kung asa kini paingon. Nabantayan ang mga alimpos pasado alas 10:54 ganiyang buntag. Pilungtad lang kini hangtod sa tulo ka mga minutos. Makitaan kini sa isla sa Panglao, matod sa Pag-asa Sagad nga maporma ang alimpos matag higayon nga masinati ang pagpanugdog og kilat apan dali ra usab kining mahanaw kung mubundak ang uwan. Incumbent Cordova Mayor Techi Sitoy ug ang iyang transition team nangandam na aron ma-turn over ngadto sa bag-ong administrasyon ang mga kahimanan ug dokumento base sa nalapid sa lagda sa DILG. Aniya ang report.
Gipahibaw ni Jera Padillo Palsario, Municipal Administrator Designate sa lungsod sa Cordova, nga andam na si Mayor Techi Sitoy ug ang iyang transition team alang sa formal nga pag-turnover ngadto sa bag-ong administrasyon. Kini naglakip sa tanang mga kahimanan nga naka-account sa pangan sa lungsod ug sa mga dokumento nga nalatid sa Memorandum Circular sa DILG. Samtang sa nakalabahing simana, nakigtigom usab si Mayor Techi sa DILG Cordova uban ang mga outgoing municipal councilors ug ilang nahisgutan ang pagpahigayon sa transition sa bag-ong administrasyon. Hayan karong Hunyo 27, mapahigayon ang panag-abot sa transition team ni Mayor Techi ug sa transition team ni Mayor-elect Cesar Didoy Suan. Dili ni na tinuod nga dili ni willing mo turn over or transition the race from Mayor Techi to the new administration, ma'am, kay as of now, ready na mi, ma'am. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y pamahayag si Suan. Kahinumduman ni atong Mayo 9, miduso og petition for disqualification with motion to suspend proclamation si Sitoy batok nila ni Suan ug sa mga kaalyado niining nakadaog atol sa piniliay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 4 anyos nga batang lalaki ang gipangita karon sa iyang pamilya human wa na makauli sulod na sa 4 ka adlaw. Ani ang report. Siya ang 4 anyos nga si Zion Ivan Evisa, missing sukad niadtong Hunyo 19 sa Sitio Pandayan, Barangay Basak sa Nicolas sa Cebu City. Bitbit sa iyang inahan ang hulagway sa bata sa pamasid nga may makamayong kaniya. Alas 3 sa hapon niadtong Hunyo 19 katapusan nakita ang bata sa ilang dapit. Posibleng migawas kay nangita siyang lula apan wa ni hinuon makabalik. Naiparay diri sa amo niya, murag ni kuyog tingali to siya. Nya kani man kung bata, dili man gud ni siya ka maumo uli, labi makalakaw ni siya layo-layo gamay nga lugar kay 4 anyos pa sad ni siya. Nag-uol ko nga kuan nga wa na ko kakita niya. Ako adyo ko katugod. Natug ang iyang inahan ni adtong orasat tungod kay panggabi man ang iyang duty sa trabaho ug ang apuhan mao'y nagbantay sa bata. Samtang may nagsulti sa pamilya nga may babaeng tapad ang bata dihang katapusan siya nakitaan. Busa mihangyo ang inahan nga ibalik ang iyang anak. Sa may tabada dapit nakitaan last nga naay kuyog nga babay. Nya pag human ato wala na jud siya mauli. Inaot ba nga kanang umutong sa imong kasing-kasing gani nga imo na lang ibalik ang bata. Na-report na sa pamilya sa kapulisan ang pagkahanaw sa bata. Sa mga nakakita, mamahimong mukontak sa inahan sa cellphone number 0929-372-1308. Nak, pagpakalig-o nak, uli na niya diri. Kung asa man ka, magampo lang tangay, uli ka sa kuan, mga tao nga nangakuha ni mo. Ilaan na si mama diri, gawat ni mo, si kukunaon na ni mo. Wako'y tug, wako'y wala tanan. Nakakaon na ba ka to? Kakaon ba ka itong tarong? Asa ka to siya? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Upat ka mga taga-Dakbayan sa Karkar ang nasikop sa kapulisan tungod sa pagpamaligya o ginadiling drogas. Usa sa nasikop ang usa ka senior citizen nga giilang si Modesto Dayuta. Kansang nasakmit nga ginadiling drogas nakuha sa kapulisan sa gamayng butanganan ug bubble gum. Laing mga nasikop sa lain pang bypass operation sa Karkar City Police, giila nga sila si Erlindo Dayanan, Harvey Rose Gersua ug Shelly Ann De Guzman. Samtang sa lungsod sa Aluginsan, usa ka habal-habal driver ang ilang nasikop sa bypass operation. Kinsa giila nga street level individual nga si Amid Gantalaw, 41 anyos. Nasakmit gikan kaniya ang mubalor sa kapin 27,000 pesos nga balor sa ginadiling drogas. Formal nang giinogurahan ang reinstallation sa mechanized production system sa mga relief goods sa warehouse sa DSWD. Pinaagi nini, mas paspas na ang pagpreparar sa mahinabang sa gobyerno panahon sa emerhensiya. Ang detalye sa report ni Nico Serino.
Sud sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC usa ka warehouse sa DSWD sa Barangay Tingob, Mandawi, formal nga gilusad kaganiha ang reinstallation sa ilang mechanized production system process. Kini ang proseso sa pagpreparar og DSWD relief goods o family food packs nga migamit na sa makina aron mas dali ang trabaho. Naglakip sa proseso ang rice bagging o pagrepack sa bugas ngadto sa tag-unom ka kilo kada putos. Case erectors o makina nga mo-assemble og moselyo sa karton sa food packs ingon man sa packaging conveyor system. Ang mechanized packing system na test ni adtong tuig 2016. Apan gumikan sa reinstallation niini, hingpit nga napahimuslan sa mga bag-ong kalamidad nga naagian sama sa bagyong Odette ug Agaton. It was installed here, but there were an instance when we had to disassemble the mechanized production program. And for some time it was not installed. Gipasalig sa DSWD ang mas paspas ug hapsay nga preparasyon sa relief packs sa tibuok Visayas. Sa maong sistema, makaandam sila og 50,000 ka family food packs kada adlaw nga makapakaon og 250,000 ka mga tawo sulod sa duha ngadto sa 3 ka adlaw. Kaabag sa ahensya sa programa ang lain-laing mga partners sama sa World Food Program o WFP. I'm incredibly impressed at not only the systems that are in place, but the commitment by the government and all of the workers here and the management to maintain and improve the systems going forward and to make optimum use. It is really an investment that has paid off. Per our guidelines, the Visayas Disaster Resource Center should have 50,000 family food packs stockpiled at any one time. For our field offices, we require them to stockpile 30,000 family food packs so that we could immediately and efficiently provide the necessary assistance. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nangita karon og dugang traffic enforcer ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Mato ni Joy Tumulak pangu sa City Toda nga dugang 25 ka mga enforcer ang ilang gikinahanglan aron idugang sa 150 nila ka mga personnel. Kini tungod sa nakita nila nga mas nahimong busy ang kadalanan sa dakbayan. Kaniadto nabantayan sa City Toda nga magsugod ang kahuot sa trapiko sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Hangtod sa alas 4 sa hapon, hangtod na usab sa alas 8 sa gabi. Apan karon, hapitan ng oras, gadasok na ang mga sakinan nga muagi sa dakbayan nga moabot pa sa alas 10 sa gabi. Midugang si Tumulak nga ang kaniadto nga mingaw nga kadalanan karon samok na sa mga sakinan. Gamiton unya sa City Toda ang dugang mga traffic enforcer sa pagpadayon sa road clearing operations. So tungod ana, nagkinahanglan mi og dugang nga mga personnel para makamaan sa atong mga intersections. O niya gawas pasad niya na nagkinahanglan mi og dugang personnel tungod kay ni balik naman ta sa normal ang atong mga operations. So manang daghan na sa tagyatiman. Usa ka single mother nga visually impaired sa Mountain Barangay sa Dakbayan, Sugbo ang gibuhatan og balay sa mga pulis. Ubos kini sa programang Bahay Mo Sagot Ko nga gilusan sa Guadalupe Police Station. Ano ang report? Dili matukib ang gibating kalipay ni Jenjen Mansha dihang gitugyan kaniya ang balay nga dugay na niyang gipangandoy. Duna siya tulo ka mga anak ug nag-inusara nga nagbuhi sa pamilya. Busa dako na kaayong kausaban sa ilang kinabuhi. Kaniadto nagpuyo sa barong-barong ang pamilya ni Mansha ug tungod sa iyang sitwasyon, napili siya nga mahatagan og disinting Pinoy-anan. Mismo ang mga pulis ang nagtinabangay sa pagbanday sa balay hangtod na human. Nga na si anak nga tulo kag buok, wala pa kay-iban na. Nga iyang balay sa una, medyo napagid sa pinaka mountainous area niya, medyo risgo daw.
Gawa silang pagpanday, nagtampuhay usab sila sa personal nilang salapi uban sa tabang sa Advisory Council aron mapabarog ang panimay. Gawa sa barangay Sapang Dako, aduna usay laing less privilege ang ilang tukuran o balay. Pamaagi kini sa kapulisan aron mapaduol pa sa katawhan. Gikan sa atong mga personnel, voluntary contribution every December kana bitang mahatag ta ng mga responsibility niya. In collaboration and support with our Station Advisory Council. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pagpaayo sa mga nagubang bahin sa Talisay City Hall, gisugdan na unong kabuan human kini nagusbat atol sa Bagyong Odette. Ano ang report ni Femari Dumabo? Sa miaging simana, gisugda na sa pagpaayo ang atop sa Talisay City Hall. Giuna ang sa Legislative Building. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga nalangay ang pagpaayo sa City Hall. Kay giuna nila ang paggahin alang sa ihatag sa mga Talisaynon nga apektado usab sa Odette. Gi-prioritize ba before ayuhon gud ni. So karon na pwede naman ta mangayo, giuna na tog ayo ang roofing. Ang ako ra gyud is dili gyud ta nato hunungon ang trabaho nato diri. Kung nay construction, we will find a way to still give proper services to the people. Mato ni Edgar Mabunay, Talisay City Budget Officer, nga gigahinan kini og 800,000 pesos ug nga wa pay labot niini ang alang sa kisami. Wala man gyud to yung totally na natangtang ang roofing kanang naara may mga nabaklas kaning ano ganing murang naukab gamay nagibalik ang uban sa nga dili gyud makuan mo tong gi kuan ang giilisan gyud ang katorang ang gutter gyud ang gutter line gamay ra man na siya ang repair o ang ceiling lahi kay mausab man gyud ang ceiling kay namay uban nga kanaganing ang katong karaan gani nga style nga roof. Usa sa naguba kining kisami dinhi sa lobby sa City Hall. Naguban usab og kisami ang pipila kabuhatan lakip na ang opisina sa mayor. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Musumada sa 3 milyones pesos ang gigahin sa usa ka non-government organization isip cash prizes alang sa bakuna award sa siyam ka mga local government units. Matud ni Tat Samson, usa sa mga opisyal sa NGO, nga 400,000 pesos ni ini gigahin sa matag dapit. Usa sa nakabenepisyo ni ini ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Barangay Ibo mo'y nakakuha sa unang gante nga 50,000 pesos human miabot sa 201.94%. Ang ilang nabakunahan bisan kon ang ilang eligible population adunay 6,341. Nakadawat usab sila og special award gikan sa DILG isip best performing barangay sa vaccination. Ikaduha ang barangay poblasyon nga midawat sa 45,000 pesos nga gante. Ikatulo ang barangay Pusok nga may 40,000 pesos nga gante samtang ang barangay Paho nga nakadawat og 35,000 pesos nga gante. Anaa sa ikalimang dapit usab ang barangay Basak nga may 30,000 pesos nga ganti. Volleyball update mga kapuso sa gikahinaman nga women's volleyball sa NCAA Season 97. Parayon ang rivalry sa duha ka mga eskwelahan nga gipakita karon sa korte. Nagsangka karong hapon ang Kolehiyo de San Juan de Letran Lady Knights ug ang San Beda Lady Red Spikers. Hagit para sa Letran ang first set kundiin daling nag-lead ang San Beda. Apan milagsik ang Letran sa second ug third sets nga mipahimos sa back-to-back error sa kontra. Apan sa fourth set daw seesaw battle ang nahitabo nga misangpot sa fifth set. Sa nahitabo karong hapon, ang Letran hingpit na silang nakaangkon og kadaugan sa Season 97. Samtang alas 2:30 karon ng hapon, ang Jose Rizal Lady Bombers ug ang San Sebastian College Lady Stags sa score nga 26-24 nakuha sa JRU ang unang set sa maong game. Samtang sa set 2, JRU usab ang may dominar. At tangi ang NCAA Season 97 update sa GTV. Bag-oong recreation o rehabilitation center labi na alang sa mga PWD nga atleta ipabarog sa Mandaue City. Gihimo kaganiyang buntag ang groundbreaking sa tukurong building diha sa may Pahara Park ilawom sa ikaduhang Taytayan. Adto kini tukuron sa luna sa syudad apan punduhan sa Australian government. Gikalipay sa grupong PADS o Philippine Accessible Disability Services
ang suporta alang sa ilang sektor. Kahinumduman ang grupo aduna say naumol nga Dragon Boat team nga midaog na sa lain-laing kompetisyon. Gikatakda silang musalmot sa laing international competition sa umaabot. We were just dreaming of having a rehab center, and we really worked hard together with our partners. We're so grateful for the Australian Embassy who has been there since day one. Tinguha sa kagamhanan nga hingpit na nga mapaayo ang nagubang eskwelahan sa Talisay City tungod sa Bagyong Odette sa di pasugdan ang face-to-face classes. Ang report ni Femari Dumabo. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga suportado nila ang balik nga pagpatuman sa 100% nga face-to-face classes. Hinungdan nga tinguha niya nga makigtagbo sa kadagkuan sa Talisay City Schools Division ug sa local school board. Kini kalabot sa napasar na nga Special Education Fund sa wa pa nahitabo ang Bagyong Odette. Mato niya gikinahanglan nga maamindar ang mga naduso nga proposed budget sa matag tunghaan. Kaya ang ato ang gipasar na SEF budget was before Odette. So nasle mga priorities before Odette. So I told them that we have to amend through the local school board the SEF budget that will fit the needs after Odette, the needs of rehabilitation. Hinoon matod ni Engineer Arnold Bacalso sa Talisay City Engineering Office nga human sa Bagyong Odette, pipila ka mga principal sa mga public schools miamindar na sa ilang gahin aron magamit ang SEF pag-ayom-ayom sa mga nagubang classroom. Sa 87 milyones pesos ang gahin sa SEF, kapin sa 30 milyones pesos na niini na gasto na sa repair. 87 million siya sa mga project sa SAF sa mga schools ba. But ang nahitabo ato niya kuan man to siya kanang after sa typhoon na mga ubang project nga na divert ba nausab ilang request more on ropings na gyud. Pero na mga uban nga projects, parehas ra katong ilang gi-request ba wala na usab gud. Na mga schools nga kuan roping na gyud ilang gi-request. Adunay 24 ka mga eskwelahan ang natala sa city engineer nga nagusbat sa Bagyong Odette. Hinuon pipila na ang mga napaayo sama sa Lawaan Elementary School ug sa Tangki Elementary School. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Umabot sa 122 ka mga drug surrenderers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakahuman sa community-based drug rehabilitation program sa second quarter na tuiga. Siyam nini gikan sa Barangay Bangkal, 63 sa Basak, 11 sa Mactan, 19 sa Luok ug 20 sa Sabang. Atol sa Tigom uban sa City Anti-Drug Abuse Council nining simanahan, himando sa mayor nga usbon ang milangkob sa kadak aron malakip ang Pisokon Public Employment Service Office o makatabang dayon sa nakagraduar na ng mga drug surrenderer sa ilang panginabuhian. Kini atong latest weather update Wednesday, June 22, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na naa na sa vicinity ng Puerto Princesa City, Palawan ug less ang chance kini ma-develop na bagyo. Ug posible kini mag-dissipate within the next 24 to 48 hours. Na nakasubay kini sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa may Palawan ug sa lalawigan sa Mindanao. Tungod ini ang Eastern Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Central ug Western Visayas makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ang range of temperature sa may Eastern ug Central Visayas, 24 to 32 degrees Celsius. Sa may Western Visayas, 25 to 33 degrees Celsius. Sa may Palawan, 25 to 31 degrees Celsius. Ug sa Occidental Mindoro, 21 to 32 degrees Celsius. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tangtanan.
Dumagitenyo nga multidisciplinary artist ug photographer bugtong nalakip nga finalist sa Street Photography International Awards 2022. Sayranta ang istorya sa iyang award-winning entry pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Yanong usa ka silhouette nga hulagway ang entry ni Dumagitenyong photographer sa usa ka prestihosong photo contest sa tibuok kalibutan. Apan kini lang ang nag-inusarang Filipino entry nga nalakip isip finalist sa Street Photography International Awards 2022. Kini ang entry ni Ersly Van Casero nga iyang gitawag nga The House on the Beach. Matud ni Casero nga di lalim ang iyang naagian aron lang makuha ang iyang gihulagway nga picture perfect moment. Kaning The House on the Beach nga photo, dili lang ni kausa nako siya nga giadto dito nga location. So kaning The House on the Beach nga photo, gibalikan ako ni mga pila ka semana. Many times, several times nagbalik-balik ko aning location dito sa Luok Beach sa Dumaguete City. Kay nakakita ko aning karaan nga balay nga murag og distinct kay siya kay modern na biyon tata, pero mura siya fisherman's house pero kana bang dagko kay mga karaan nga kahoy nga gihaligi. So gawna ko nga nakoy vision nga angle og shot ba nga kung musulod ko sila alom sa balay, musuksok ko dito, mahitabo nga silhouetted ang mga image, silhouette siya unya murag lami ang ihang visual effect. Kahinumduman nga sa milabayng tuig sa Agosto, ang hulagway na Casero nga gitawag nga Free Falling ang napili usab isip Photo of the Year. Ang talento ni Casero nagpamatuod lang nga ang talentong bisdak pang international gayud. Samtang og mga adlaw, speaking of bisdak talent, ani ay makalingaw nga dancing sikyo gikan sa Sagay City Negros Occidental nga atong ibida sa atong morning program GMA Regional TV Live. Busa mga kapuso, ayaw si piyata sa pagtanaw og mga adlaw, alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Kauban si Clans Kabutin, ako si Marco Giabella. Balitang bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga nasa gawa sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Tubod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.